Di ba? Marami naman yung mga born again Christian. Kayo mga Katoliko, hindi pa kayo ligtas. Pero kami mga Protestante, kami mga born again Christian, kami mga Baptist, ay nailigtas na kami dahil sa paniniwala namin kay Kristo. So ano po masasabi mo diyan? Naligtas na sila. Yun, ang nasasabi ko doon, paano ligtas na? Ibig sabihin pala, matalino kayo kay Juan. Dahil si Juan na mismo nagsasabi sa 3:2 ng unang Juan, mumuntikong mga anak. Ngayon, mga anak tayo ng Diyos. Ito, mga tunay na anak ng Diyos to. Ito, mga sulpot nito, wala naman dun yun eh. Kahit yung kapastor-pastura nila, wala naman dun eh. At hindi pa nahahayag kung ano mangyayari sa atin. Ibig sabihin, ang mga apostol na mismo at mga unang Kristiyano nagkla-clarify, ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Di iba pala sinasabi na itong mga sulpot kaysa ng mga apostol. Kami, saved na kami, alam na namin mangyayari sa amin. Praise the Lord, hallelujah. Kasinungalingan yan, hoy. Sinungalingan ka. Bakit? Dahil si Kristo na mismo at yung mga apostol ang nagsasabi sa 3:2 ng unang Juan, ngayon anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung ano magiging tayo. Kaya nga ang sabi ni Apostolo Pablo sa 2:12 ng Pilipos lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Kumbaga sa paghuhugas ng pinggan, hugasan mo yung pinggan. Paano ipahuhugas sa yung pinggan? Hugas na pala. Kaya mo lang naman sinabing hugasan mo yung pinggan kasi hindi pa hugas. Ganun rin ang punto ni Apostol Pablo sa 2:12 ng Pilipos. Kaya niya sinabing, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas kasi hindi ka pa saved. Ano ka ba naman? Yes. Ayun ang ibig sabihin nun. Paano? Sa bunganga ba, gaya ng mga faith alone? Aba, mga, ano ba sa inyo? Loko-loko. Wala tayo magmumura ngayon. Basahin natin ang... Alam nyo, hindi tayo mas marunong kay Juan, kundi tayo ay natuto sa kanya. Dahil si Juan mismo ang nagsabi, sa unang Juan 5:13, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang malaman ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay pagkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan sa iyong sarili na ikaw ay makakasama ng Panginoon balang araw kapag ikaw ay babawian ng buhay dito sa lupa. Sa kanyang ginamit na unang Juan 3:2, hindi po niya binasa ng buo dahil alam niya na ang talatang yon ay nagtuturo mismo ng katiyakan ng kaligtasan sa isang taong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po ang magbabasa ng buo sa talatang kanyang ginamit. Ganito po ang sabi. Unang Juan 3:2. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos. Alam mo naman po natin kung kailan tayo naging anak ng Diyos. Yun ay nagsimula noong sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. Yun ang sabi sa John 1:12. Binigyan tayong karapatan na maging anak ng Diyos noong tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At sinabi din yan sa Galatians na tayo ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ituloy natin ang pagbasa. Ngunit, hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Now, hindi ito tumutukoy sa kaligtasan. Kasi nga, ang nagsasalita dito ay ligtas na. Ang tinutukoy niya na pagkatapos ng ating buhay dito, or pagbalik ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa, kung maabutan man tayo sa kanyang pagbabalik, may inaasahan tayong kalagayan. Ano ito? Ito ang sabi ni Juan. Gayunman, alam natin sa pagparito muli ni Kristo, o alam pala ni Juan, na may inaasahan sila sa pagparito muli ng Panginoong Hesukristo. Yun ang kanyang tinutukoy dito sa pangalawang phrase na ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Hindi niya tinukoy dito na hindi pa niya tiyak ang kanyang kaligtasan, kundi may inaasahan silang kalagayan sa pagbabalik ni Kristo. Ano itong kalagayan na ito na kanyang alam ni Apostol Juan? Ito ang kanyang sinabi dito. Gayunman, alam natin na sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Now, ito ang kalagayang alam ni Apostol Juan, na tayo ay magiging katulad ni Kristo sa Kanyang pagbabalik, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Yun ang inaasahan
na kalagayan ang itinutukoy ni Apostol Juan dito sa talata. Hindi po pumapatungkol ito na hindi pa niya alam ang kanyang kaligtasan at hindi pa niya natiyak. Tiyak na niya ang kanyang kaligtasan, kaya nga may inaasahan siya na sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo na tayo ay magiging katulad niya. May spiritual body, kaya makikita natin siya face to face. Yan po ang tamang paliwanag sa talatang ito, mga kapatid. Tiyak ni Juan ang kanyang kaligtasan, kaya nang nakasulat sa unang Juan 5:13. Kaya tayo, natitiyak din po natin ang ating kaligtasan, kaya may lakas tayong magsabi na darating ang araw na makakasama natin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang kaharian. Pangalawang ginamit niya ay sa Philippians 2:12 na sinabi dito ni Apostol Pablo, work out your own salvation. Hindi na naman niya inunawa ang talatang ito dahil magkaiba po ang work for saka work out. Pero ang sinabi dito, work out your own salvation with fear and trembling. Work out, ibig sabihin, ilabas mo ang iyong kaligtasan. Hindi po work for. Trabahuin mo ang iyong kaligtasan. Ibig sabihin, itong kausap dito ni Apostol Pablo, sila ay mga ligtas na at kailangan na lang nilang i-exercise yung kanilang kaligtasan. Para sa paanong paraan? Upang sila ay magamit sa gawain ng Panginoon at magkakaroon sila ng bunga sa kanilang paglilingkod. Yan po ang purpose ng ating kaligtasan. Katulad niyan, may braso tayo, walang makikitang muscle, pero kapag i-workout mo yan, lalabas yung muscle. Pero hindi ibig sabihin na wala kang muscle. Hindi lang nakikita kasi hindi mo na-workout. Ganun din po sa kaligtasan natin. Tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos at bilang ligtas tayo ay magpagamit sa katuwiran ng Diyos upang makita ng tao ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yan po ang purpose natin. At para malinis tayo sa pamumuhay bilang mga Kristiyano. Tsaka mali po yung kanyang ginamit na analogy na sa paghugas ng plato. Dahil ang paghugas ng plato, hindi para maging plato yung plato, kundi para magamit yung plato. Ganun din po sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Bilang Kristiyanong mananampalataya sa Panginoong Hesukristo na may katiyakan ng kaligtasan, tayo ay maging malinis sa ating pamumuhay upang gamitin tayo ng Diyos sa kanyang katuwiran. Dahil hindi ka naman gagamitin ng Diyos sa kanyang gawain at sa kanyang katuwiran kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan.